There, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. The topic I'd like to share with you today is bakit kaya may mga taong hindi nagtatagumpay sa kanyang buhay. Alam mo, lahat naman tayo, lahat natin gusto natin maging successful sa ating buhay. Wala akong taong nakitang gustong maging unsuccessful. Pero bakit kaya? Kahit may mga ibang tao, ginagawa na lahat ang dapat gawin, pero wala pa rin nangyayari sa buhay. Ang dami nilang pinagkakaabalahan, dami nilang pinapasukan, pero wala pa rin kahinatnan. Ang laki ng pangarap, pero mas lalo pang lumalayo sa nais pa nila makamtan. Ano ba ang tunay na dahilan? Ano ba talagang tunay na balakid? Allow me to enumerate and share with you some of them. Number one reason is because their vision is not clear. Hindi malinaw ang kanilang layunin sa buhay. For us to be successful, kailangan po natin na malinaw po ang goal natin sa buhay. Because if you know your goal, you would set your direction. Malalaman mo saan papunta. Pag wala kang goal, wala kang direction sa buhay. This is a major factor para malaman natin kung ano ba ang tamang direction natin sa buhay. Kahit gaano tayo kabisi. Pag hindi naman tama ang direction na pinapatunguhan natin at ginagawa natin, alam mo, mahirapan ka maging successful sa ginagawa mo. Dahil hindi nga maliwanag ang goal, wala kang vision, so wala kang direction. Number two reason is because wala tayong maayos na plano. Okay, let's say if you have a specific goal to guided ka na sa direction mo. Ano yung plan mo, 'di ba? Kung ang goal ay destination natin, 'di ba? Ang plano naman ay mapa natin, 'di ba? This is the roadmap. You have to a plan is a roadmap to really plot it out, to know where you are from point A to B, but before point A to B, alam mo muna dapat ano yung mga steps na gagawin mo. Ganon lang yan, di ba? Kung gusto mo puntahan ang isang lugar, kailangan mo i-research, di ba? Tignan mo sa Google Map. Pero for us, madalas, lalo na sa Philippines, no, we use Waze. We use Waze to guide us. Di ba kasi pag may Waze ka, it gives you a roadmap eh. Okay, so ang layunin ko is from, let's say, Quezon City to Cainta. Okay, so what's the easiest direction? It gives you the strategy. Kasi kung wala kang strategy, wala kang plano, ay papasok ka sa traffic. At third, another reason, okay, meron ka ng direction, di ba? Meron ka ng goal, meron ka ng plan. Pero ang mga iba, anong ginagawa? Wala. Walang ginagawa. Nakatanga lang. They just don't do anything. Alam mo, daydreaming, di ba? Puro daydreaming lang, puro pagsusulat lang ng plano, panay analysis, paralysis, pero wala naman execution and follow through. Gaano man kalinaw ang goals natin at kaplanado ang plano natin, baliwala kung walang kikilos. Siyempre, may mga iba naman kasi ayaw mo kumilos, dahil nga natatakot. Natatakot na mabak-fail sila, natatakot na walang mangyari, natatakot na, let's say, pagtawanan sila. So, this is the third reason. And another reason is for me is kulang naman sa tiyaga. Some people naman, they attempted, they pushed through, they did something, pero nung nag-fail, anong ginawa? Wala na, they stop. 'Di ba? Iniisip lang parati yung ika nga ay yung quick fix. Iniisip lang ng biglang maayos. Iniisip lang ng biglang mayaman. Mahirapan na ng konti, umaayaw na. Minsan nga, itong mas malungkot inumpisahan, 'di ba? Tumakbo na, malapit na sa finish line. Hindi pa magawang pagtiisan, ang natitira pang butas ng karayom, ika nga nag-give up na. They just easily give up. You know what? You cannot do that. And last but not the least, no, for me, the reason why some people, they don't really succeed in life because they don't believe in themselves. Kulang ba sa tiwala sa sarili? This is the time na talaga kailangan mo maging BS. When you say BS, believe sa sarili. Kailangan naman may konting paniniwala naman sa ating sarili na kakayanin natin. Kapag ang tinatak parati natin sa ating isipan na hindi ko kaya, mukha akong talunan, na walang mangyayari sa buhay ko, talagang hindi mo siya kakayanin. Malinaw man ang gusto natin na marating, may plano tayo, ginawa na natin, pinagtiyagaan natin, pero kung kulang yung belief system mo sa sarili mo, doble pahirap lang yan. Mental torture yan every time when you do something. I don't think I can make it. Sa totoo lang, bago ka pa nag-umpisa, talunan ka na I always tell people in my seminar, you cannot win in life with a defeated mindset. Hindi ka pwedeng manalo sa buhay kung ang mindset mo ay talunan. I hope na ito lang yung ilang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nagtatagumpay sa kanyang buhay. Sana naman maiwasan po natin to at lahat po tayo nakikinig at nanonood po ngayon that we will have the tenacity to become successful in life. Let's right now ask ourselves, ikaw nakikinig at nanonood ngayon, anong masasabi mo kaya?
Ano kaya ang nagiging hadlang mo para ikaw ay hindi maging matagumpay? Is it because na hindi maliwanag ang layunin mo sa buhay, you don't have a clear goal in life? Or number 2, you lack planning, wala kang plano? Or number 3, you lack action? Number 4, you lack patience dahil hindi ka matyaga? Or if not naman, you lack self-confidence, hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili. So, I hope these 5 things that I just mentioned will be able to enlighten you. Parati kong sinasabi sa mga tao, sinasabi ko, pag hindi mo inalam ang problema mo, hindi mo mabibigyan to ng solusyon. And I always say in my program, to every problem, there's always a what? Solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Maraming salamat for tuning in, and I hope that you will subscribe on this video.